Oh, nandito rin palang anak-anakan kong hilaw. Saad pa ulit ni Arthur habang nakangisi kay Joyce Ann. Kaagad namang naging alerto si Tristan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Habang hawak ni Tristan ang kamay ni Joyce Ann ay masama ang tingin na ipinukol ni Jessica sa mga ito. Selos na selos siya dahil nais niya na siya ang nasa posisyon ni Joyce at hinahangad niya ang puso ni Tristan. Umalis ka sa harapan namin dahil nais namin kumain ng payapa. Kalmado na utos ni sakto sa mga ito. Wala din kaming plano na tumagal dito. Si Joseph na ang sumagot. Kaagad namang umalis sa mga ito at naghanap ng mesa. Tinanong ni Tristan si Joyce Ann kung okay lang ba ito. Ngumiti naman at sumagot si Joyce na okay lang siya. Pagkatapos nilang kumain ay kaagad na umuwi sila ni Joyce Ann at Tristan sa kanilang condo unit. Han, okay lang ba sa'yo na lumipat tayo sa bahay natin? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. May pinagawa kasi itong bahay para sa kanila. Malapit lang ito sa bahay nila, Joyce Ann noon. Nais kasi ni Tristan na lagi makamusta ni Joyce ang ina nito. Hindi niya nais na ilayo ito dahil alam niyang mahal na mahal ni Joyce ang mommy nito. Han, okay lang naman ako dito. Hindi na kailangan ng bagong bahay. Saad naman ni Joyce Ann. Huwag ka nang kumontra pa dahil tsaka kung matutuwa ka kapag nalaman mo kung saan tayo nakatira. Malawak ang ngiti na sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Talaga? Thank you, honey. Masaya na sabi ni Joyce sa kanyang asawa kahit na hindi pa niya alam kung saan sila lilipat. Mas mahalaga kay Joyce ang nakasama niya ito. Samantala, katatapos lang ni Arthur at Jessica na magtalik. Kailangan ko ng pera. Sabi ni Jessica sa matanda. Wala akong pera ngayon. Sinisingil nga ako dun sa inutangan ko. Sagot naman ni Arthur sa babae. Paano na ako? Kung alam ko lang na ganitong buhay ang ibibigay mo sa akin, hindi na sana ako sumama sa'yo. Naiinis na sabi ni Jessica habang dinadampot ang mga saprot niya sa sahig. Utuin mo na muna si Joseph. Siya na lang pag-asa natin sa ngayon. Hayaan mo, kapag nanalo ko, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Pangako yan, mahal. Malambing na sabi ni Arthur kay Jessica. Siguraduhin mo lang dahil iiwanan kita kapag hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin. Sagot naman ni Jessica. Pangako, mahal. Kaya mamaya ka na lumabas dahil hindi pa tayo tapos. Sagot ng matanda at hinalikan si Jessica. Kaagad namang nagpaubaya si Jessica sa matanda. Kahit na matanda na ito ay malakas pa rin ito dahil maganda rin ang pangangatawan nito. Noong una silang magkita ay hindi niya inakala na matanda na pala ito. Habang nasa labas ng pintuan ay rinig na rinig ni Laura ang ungol ng dalawa. Wala naman siyang pakialam sa mga ito. Kailangan lang niyang pakisamahan ito dahil sa mata ng ibang tao ay kasal pa rin sila. At hindi siya aalis sa bahay nila. Kung may dapat na umalis ay si Arthur iyon at ang kabit nito. Kaagad na bumaba si Laura at sinalubong ang bagong dating. Napangiti siya na makita niya ito. Bakit ka nandito? Nakangiti na tanong ni Laura sa lalaking bagong dating. May sisingilin lang ako dito ngayon. Umakyat ulit si Laura para pababain si Arthur. Kumakatok siya pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Siguro ay ganun talaga kabisi ang dalawa sa pakikipagtalik at hindi man lang nais na maabala. Pero hindi tumigil si Laura dahil patuloy niya itong kinatok. Anong kailangan mo? Nakakastorbo ka! Galit na sigaw ni Arthur sa kanya. May naghahanap sa'yo. Lalaki nakamaskara. Sagot ni Laura at bumalik ulit sa baba. Shit! Napamura si Arthur dahil sa kasarapan na sila sa pagtatalik ni Jessica. Pero nainis din siya dahil dumating ang lalaking pinagkakautangan niya. Galit si Arthur pero mabilis siya nagbihis para bumaba. Magbihis ka na dahil may bisita tayo. Saan dito kay Jessica? Okay, Daddy. Malanding sagot ni Jessica sa matanda at hinalikan niya ito. Unang bumaba si Arthur at nakita niyang nakikipag-usap si Laura sa lalaki. Honey, pakidalan mo naman kami ng kape ni boss. Malambing na utos ni Arthur kay Laura. Okay, honey. Peking sagot ni Laura sa kanyang asawa. Mabilis naman pumasok sa kusina si Laura at naiwan ang mga ito sa living room. Boss, bakit ka nandito? Magalang na tanong ni Arthur sa lalaki. Nakalimutan mo yata na ngayon na ang due date ng utang mo. Wala ka ba balak na magbayad sa akin? Tanong ng lalaki sa kanya. Nagkuyom ni Arthur ang kanyang mga pala dahil sa inis. Alam niya na ngayon ang due date pero hindi niya inaasahan na pupunta pa ito kaagad dito sa bahay niya para maningil. Boss, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Kulang pa ang pera ko na ibabayad sa'yo. Sagot naman ni Arthur sa lalaki. Hindi ko na problema iyan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga tao na hindi kayang tumupad sa napag-usapan. Ano sa tingin mong kukunin ko ngayon? Bahay mo o ang asawa mo? Maganda ang asawa mo, hindi ba?
Nakangisi na tanong ng lalaking nakamaskara. Huwag naman, boss. Pangako, boss, magbabayad ako. Kunwari sagot ni Arthur pero sa loob niya ay mas gusto pa niyang ibigay na si Laura sa lalaki dahil wala naman itong silbi sa kanya. Hindi ako aalis ng walang dala. Seryoso pa na sabi ng lalaki. Boss, magkape po muna kayo. Alok ni Laura sa mga ito. Walang pumapansin sa kape. Nakangiti naman bumaba sa hagdanan si Jessica at lumapit sa mga ito. Nakasuot pa ito ng manipis at sexy na damit. Nakatingin ito sa lalaki nakamaskara. Inaakit niya ito sa paraan ng tingin. Gusto namang matawa ng lalaki pero hinayaan niya lang ito. Kilala niya ito kaya wala siyang pakialam sa pangaakit nito. May bisita po pala tayo, Daddy. Hi po, ako po si Jessica. Pamangkin po ako ni Daddy Arthur. Pakilala ni Jessica gamit ang nakakaakit na boses. Pamili ka ngayon, Arthur. Ang asawa mo o ang bahay na ito? Tanong ulit ng lalaki at hindi pinapansin si Jessica. Honey, anong sinasabi niya? Bakit kanya pinapipili? Tanong naman ni Laura. Honey, kasi may utang ako sa kanya at sinisingil na niya ako ngayon. Ayoko sumama sa kanya, honey. Please, gawin mo ito ng paraan. Kunwari natatakot na sabi ni Laura. Ako na ang mamimili. Isasama ko ang asawa mo. Mababawi mo siya kapag nagbayad ka na sa akin. Honey, do something. Ayoko sumama sa kanya. Naiiyak na sabi ni Laura. I'm sorry, honey. Kukunin kita kapag may pera na ako. Boss, ipangako mo na hindi mo sasaktan ng asawa ko. Pakiusapan ni Arthur sa lalaki. Bibigyan kita ng 1,000 palugit at kapag hindi ka nakapagbayad, ay ang bahay na ang kukunin ko. Sabi nito bago lumabas sa mansyon. Mas ginalingan naman ni Laura ang pag-arte para maniwala si Arthur. Pero parang baliwala lang ito sa lalaki. Alam naman ni Laura na yun ang mangyayari. Nang makaalis na mga ito ay ngiting tagumpay si Arthur. Finally, wala nang kontrabida sa buhay ko. Sabi ni Jessica kay Arthur at hinalikan niya ito sa labi. Tapusin na natin ang ginagawa natin kanina. Malaya na tayo ngayon na gawin ito. Sabi ni Arthur sabay hawak sa masalang bahagi ng katawan ni Jessica. Bumigay naman kaagad si Jessica sa matanda. Parehong nagbunyi ang mga ito dahil wala nang sagabal sa buhay na nais nila. Habang nasa sasakyan ay kaagad na niyakap na lalaki si Laura. Hinalikan din niya ito sa labi. Are you okay? Tanong niya dito. I'm happy. Thank you for saving me. Sagot ni Laura sa lalaki. Ang lalaki nakamaskara ay ang daddy ni Joyce Ann. Dinala niya si Laura sa penthouse niya. Mahal na mahal niya si Laura at lahat ay gagawin niya para dito. Alam din niya na hindi pa huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Umasa ang ama ni Joyce Ann na mabubuo ang pamilya nila sa tamang panahon. Sa ngayon ay may mga importanteng bagay pa na dapat unahin. Samantala, sa kondo naman nila Joyce Ann ay masaya-siyang nag-iimpake dahil lilipat na sila sa kanilang bagong bahay. Pero hindi niya alam kung saan sila banda lilipat. Ready? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Yes, hon. Excited na ako. Nakangiti na sagot ni Joyce Ann. Let's go, hon. Nakangiti na sabi ni Tristan. Sa Tristan na ang humila sa mga maleta nila. Ngayong araw sila lilipat sa bago nilang bahay. Masaya siya na makita na masaya si Joyce Ann. Nais na niya ng tahimik na buhay kaya mas mabuti na lumipat na sila. Habang nasa biyahe ay masayang nagkukwentuhan ng mag-asawa. Pareho silang sabik na makita ang bago nilang lilipatan. Biglang tumunog ang phone ni Joyce Ann. Isang unknown number ang tumatawag. Wala sana siyang balak na sagutin pero nagpadala ito ng mensahe. Ang mommy niya pala ito. Tanawagan niya ito at nagulat siya sa sinabi nito. Demonyo talaga siya. Wala siyang kasing sama. Galit na bulalas ni Joyce. Hindi niya matanggap na ipinabayad ni Arthur ang mommy niya sa utang nito. Pero nagpapasalamat siya dahil mabait daw ang lalaking kumuha sa mommy niya dahil hindi siya nito sinasaktan at pinapahirapan. Sinabi rin ni Joyce na lilipat na sila sa bagong bahay at nais niyang makausap ang lalaking kumuha sa mommy niya. Kaya doon sila dumiretso ni Tristan. Kaagad na niyakap ni Joyce ang mommy niya. Nakausap siya sa lalaki na kung pwede ba niyang isama ang mommy niya sa pag-alis nila. Kung nais niyo po ako na magbabayad sa utang ni Arthur, marami pong perang asawa ko. Hayaan niyo lang po na isama namin sa mommy. Sabi pa ni Joyce Ann sa lalaki. Isama mo na siya sa'yo. Si Arthur may utang sa akin at siya ang dapat na magbayad.
Sabi pa ng lalaking nakamaskara. Maraming salamat po. Naiiyak na saad ni Joyce. Tumalikod naman ang lalaki at pumasok na sa isang silid. Umalis naman sila Joyce Ann kasama si Laura. Pagkarating nila sa bagong bahay ay sobrang namangha siya. Mabilis niyang niyakap si Tristan. Ang ganda ng bagong bahay nila at malapit pa ito sa mansyon nila Laura. Thank you, honey. Umiiyak na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. I love you. Ang tanging salita na binigkas ni Tristan. Masaya naman si Laura habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Nagpapasalamat siya dahil naging masaya ito pero nalulungkot siya dahil hindi pa niya kayang ipakilala ang ama ni Joyce Ann dahil alam niya na hindi pa ito ang tamang panahon. Masaya ang buhay mag-asawa ni Joyce Ann at Tristan. Bumalik na rin sa trabaho si Joyce Ann at ang kanyang mommy ang naiiwan sa bahay nila. Habang papasok siya sa building ng Bravo Company ay may biglang humarang sa kanya na dalawa lalaki. Excuse me ma'am, gusto ko makausap ni Sir Joseph. Sabi ng lalaking humarang sa kanya. Kaagad na napalingon si Joyce Ann sa likuran niya. Alam niya na kay Joseph ang kotse na naghihintay. Baka sabi po na hindi pwede. May trabaho po ako at ayoko pong malate. Nakangiti na sagot niya sa lalaki. Kahit 5 minutes lang daw po. Hirit pa nito. Kuya, baka sabi sa boss mo, kung nais niya ako makausap ay magpa-appointment siya sa asawa ko. Nakangiti pa na anya sa mga ito. Para kay Joyce Ann ay walang dahilan para kausapin si Joseph. Para saan patigid sa lahat, alam niya na galit ito sa kanya. Walang nagawa ang lalaki kundi ang bumalik kay Joseph at sabihin ang mga sinabi ni Joyce Ann. Boss, magpa-appointment daw po muna kayo sa asawa niya. Pagbibigay alam nito kay Joseph. Trumpet, umalis na tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Utos ni Joseph sa mga tauhan niya. Bad trip siya dahil kailangan pa niyang humingi ng permiso kay Tristan para lang makausap si Joyce Ann. Oh shit! Inis na bulalas nito dahil hanggang ngayon ay bad trip pa din siya. May araw ka rin sa akin, Joyce. Matitikman din kita. Sa ngayon ay kailangan ko munang magtiis. Pero lang hiya. Naunahan pa ako ng Bravo na iyon. Sana pala noon pa lang ay kinuha na kita gamit ang dahas. Pagmumura na ani Joseph. Pagkapasok naman ni Joyce Ann sa company ay kaagad niyang tinawagan ng asawa niya para ipaalam ang nangyari. Nais niya na sabihin ang lahat na nangyayari sa kanya dahil alam niya na iyon ang nararapat gawin at para hindi mag-alala si Tristan. Masayang niyakap ni Trina at John si Joyce Ann. Namiss nila ang isa't isa. Malungkot lang dahil kulang na sila ng isa. Hindi na kasi pumapasok si Kay at alam nila na may problema ito. Sisi, gimik naman tayo mamaya. Tagal mo na kasing nawala kaya namiss ka namin. Sabi ni Trina sa kanyang kaibigan na si Joyce. Sige, mabilis naman niyang sagot sa kanyang kaibigan. It's time to party! Masayang sigaw ni John dahil sa sobrang excitement niya. Sabay-sabay na tumawa ang mga ito. Ipinagpatuloy nila ang trabaho. Lihim namang napangiti si Joyce dahil dumalaw ang kanyang asawa. Wala pa rin kasing nakakaalam sa office nila na may asawa na siya. Paalis ng asawa niya kaya nag-excuse muna siya na lalabas lang. Kumindat pa sa Trina dahil ang alam ng mga ito ay crush niya si Tristan. Walang gaanong tao dahil working hours ng mga empleyado. Pumasok si Tristan sa elevator at kaagad na sumunod si Joyce. Pagsara pa lang ng pinto ng elevator at kaagad na hinapit ni Tristan ang bawang ng kanyang asawa. He claimed her lips. Hinalikan niya ito ng puno ng pananabik. Kaagad naman tumugon si Joyce sa halik ng kanyang asawa. Okay lang ba dito? Tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Katunayan ay wala naman siyang ginawa dito. Nais lang talaga niyang alamin ang lagay ng kanyang asawa. Yes, honey. Honey, pwede ba kaming kumimik mamaya ng mga friends ko? Tanong ni Joyce sa kanyang asawa. Okay, basta kasama ako. Promise, behave lang ako. Nakangiti na sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Me too. Natatawa rin na sa ni Joyce. Pagbukas ng elevator ay kaagad na lumabas si Tristan habang bumalik naman sa itaas si Joyce Ann. Habang naglalakad siya ay hindi niya maiwasang kiligin. Para kasi silang mga teenager na balihim na nagkikita ng kanyang asawa. Pagkatapos ng trabaho nila Joyce Ann ay kaagad silang umuwi para magbihis. God, you're so damn hot. Hot. Saad ni Tristan dahil ang sexy ng kanyang asawa. Parang ayaw na niya itong paalisin dahil mas gusto na lang niya itong ikulong sa silid nila. Honey, I need to go now. Hinintay na ako ng mga kaibigan ko. See you there. I love you.
Malambing na sabi ni Joyce bago siya lumabas sa bahay nila. Sunundo na kasi siya ng mga kaibigan niya at nasa labas na ito ng bahay nila. Oh my God, ang yaman mo pala talaga, Joyce. Namamangha na sabi ni Trina sa kanya. Naku, nakikita na lang ako dyan. Hindi ako mayaman, no? Sagot naman ni Joyce Ann sa kanyang kaibigan. Pero kahit nakikita na ka lang dyan, ang sosyal pa rin. Saan pa nito? Napangiti na lang siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maganda nga ang bahay na pinagawa ng kanyang asawa. Halatang bang mayaman talaga ang disenyo nito. Habang nasa biyahe masayang nagkukwentuhan ng mga ito. Sobrang namimiss nilang isa't isa. Nang nakarating sila sa bar ay kaagad silang nag-order ng drinks. Napangiti si Joyce dahil dumating na rin ang kanyang asawa kasama ang mga kaibigan nito. Lumapit sa kanila ang grupo nila Tristan at tinanong kung pwede bang makijoin. Kaagad naman pumayag ang mga kasama ng mga ito. Tumabi sa Tristan sa tabi niya at pasimple nitong hinimas ang naka-expose niyang likod. Hindi ko nagugustuhan na maraming nakatingin sa iyo. Bulong ni Tristan sa kanyang tenga. Ito, sarap dukutin ang mga mata nila. Pabulong din na sabi ni Joyce Ann. Alam mo Joyce, bagay kayo ni Papa Tristan. Biglang sabi ni John. Really? Nakangiti na tanong na Tristan. Yeah, super bagay. Single yan si Joyce Ann. Baka gusto mo ligawan. Hirit pa ni John. Iligawan ko nga. Actually, I like her. Biglang sabi ni Tristan kaya naghihiyawan ng mga kasamahan nila. Kinilig naman si Joyce Ann sa sinabi ng kanyang asawa. Sobra siyang kinikilig. Paano ba naman kasi ang gwapo ng ngiti nito? Lalo kinilig ang mga kaibigan ni Joyce Ann nang biglang umakbay si Tristan sa kanyang asawa. Patuloy ang party at abala na ang iba nila mga kasama. Let's dance, hon. Yaya ni Tristan sa kanyang asawa. Kaagad naman silang pumunta sa dance floor at sumayaw. Nakayakap si Joyce Ann sa kanyang asawa habang si Tristan ay abala sa kakahalik sa leeg ng kanyang asawa. Dinala niya ito sa medyo madilim na bahagi ng dance floor. Nais niya itong ilayo doon dahil na rin sa mga lalaking nais na dumikit sa kanyang asawa. Honey, ang gwapo mo. Lasing na saad ni Joyce. Opo, gwapo ako. Natutuwa na sagot ni Tristan sa kanyang asawa. Alam mo, akin ka lang. Ako lang ang mahal mo, diba? Ako lang? Tumatawa na tanong niya kay Tristan. Lasing na siya kaya hindi na niya alam ang mga ginagawa niya. Mabuti na lang at kasama mo ko dahil baka kung ano pa mangyari sa'yo kapag wala ko. Kausap ni Tristan sa kanyang lasing na asawa. Thank you, honey. Mahal na mahal kita. Uwi na tayo kasi gagawa pa tayo ng baby. Lasing na sabi ni Joyce. Ilang baby bang gusto mo? Nakangiti naman na tanong ni Tristan. Gusto ko 3 para masaya. Malungkot kasi mag-isa. Sagot naman ni Joyce. Kahit na may tugtugin ay nagkakarinigan pa rin naman silang dalawa dahil nagbubulungan sila. Masaya naman sa Tristan sa narinig niya mula sa asawa. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan ni Joyce at ihahatid na niya ito kunwari. Binuhat na lang niya ang kanyang asawa. Konti lang naman ang inunom ng kanyang asawa pero mabilis itong malasing. Pagkarating nila sa bahay ay nasikaso niya kaagad ang asawa niya at natulog sila ng magkayakap. Kinabukasan ay late nang nagising si Joyce. Kaagad na hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang asawa. Pero ang sabi ng kanyang mommy ay umalis daw ito ng maaga. Naligo na lang si Joyce at pagkatapos ay bumiyahe papunta sa kanyang trabaho. Pero habang naglalakad siya palabas sa subdivision, ay biglang may humarang sa kanya naka-van. Natakot si Joyce at hindi niya alam ang gagawin niya. Sisigaw na siya, ngunit may biglang pinaamoy sa kanya dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Tristan! Huling salita na binigkas ni Joyce bago ito mawala ng malay. Maagang nagising si Tristan dahil may emergency meeting siya sa company. Napangiti siya dahil ang himbing ng tulog ng kanyang asawa. Hinalakan niya muna ito bago siya umalis. Maganda ang mood niya o mas magandang sabihin na palagi namang maganda ang mood niya. Simula nang makasama na niya ang asawa niya ay wala ng araw na hindi siya kumakalma. Pagdating niya sa company ay kaagad siya nagtrabaho at hindi niya namalaya ng oras. Naalala niyang tawagan ng asawa niya kaya mabilis niyang kinuha ang phone niya. Halos iba to ni Tristan ang phone niya dahil sa hindi niya makontak ang kanyang asawa. Kaya mabilis niyang tinawagan ng mommy nito. Hello mom, pumasok po ba si Joyce sa trabaho? Pambungad na tanong niya. Kanina pa siya pumasok. Bakit iyo? Tanong ng biana niya. Hindi ko po siya makontak. Sige po, tatawagan ko na lang po muna ang company ni Luke. Thank you, mom. Sabi ni Tristan at kaagad na ibinaba ang tawag.
Kagad niyang tinawagan ng HR at mabilis naman itong sumagot. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nung sabihin nito na wala doon ang asawa niya. Kung wala sa trabaho ang kanyang asawa, nasaan ito? Kaagad na tinawagan ni Tristan ng isa sa kaibigan niya na si Rico. Humingi siya ng tulong para mapabilis ang paghahanap kay Joyce. Kaagad naman nila itong hinanap pero naka-off ang phone ng kanyang asawa kaya nahihirapan silang mahanap ito. Nagising si Joyce sa isang madilim na lugar. Binalot ng takot ang buo niyang pagkatao. Ang huli niyang naalala ay may biglang kumuha sa kanya. Napaiyak siya sa takot dahil hindi niya alam kung nasaan na siya. Nakahiga siya sa isang malamig na semento. Bumangon siya kahit na madilim ang buong paligid. Biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagbukas ng mga ilaw. Kaagad tumingin si Joyce Ann sa taong pumasok sa loob ng silid. Ikaw? Anong kailangan mo sa akin? At bakit mo to ginagawa? Kasi kailangan ko ng pera at kung bibigyan mo ko, kakawalan kita. Madali lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Nakangiting sagot ni Jessica. Ganoon ka na ba kawalang pera para ipakidnap ako? Kasabot mo ba dito sa Arthur? Naiinis na tanong ni Joyce Ann sa kanya. Hindi, kasi wala naman na siyang kwenta. Lalo na't wala din siyang pera. Kailangan ko na pera at kung hindi ko ito gagawin, magiging kawawa ako. So ano na, bibigyan mo ba ako o hindi? Tanong ni Jessica kay Joyce Ann. Magkano bang kailangan mo? 10 million. Gusto ko magbagong buhay. Sagot niya kay Joyce. Pag-iisipan ko. Sagot ni Joyce Ann dahil masyadong malaki ang hinihingi nito. Okay, hanggat wala ka pang desisyon ay dito ka na muna. Nakangising saad nito. Lumabas ito at naiwang mag-isa si Joyce sa silida. Pasalamat siya dahil nakabukas na ang ilaw. Pinag-iisipan niya kung papayag ba siya sa sinasabi nito pero hindi. Masyadong malaki ang 10 milyon. Alam niya na makakahanap siya ng paraan para makaalis sa lugar na iyon. May pumasok na lalaki sa silida. Kumain ka muna. Saad nito kay Joyce Ann. Kuya, kailangan mo ng pera, di ba? Tulungan mo ko. Babayaran kita. 1 milyon, tulungan mo lang ako makaalis dito. Dalagtang tanong ni Joyce sa lalaki. Hindi ito nagsalita at lumabas na ito ng silida. Umaasa si Joyce Ann na papayag ang lalaki sa alok niya. Kahit nagutom siya, hindi niya magawang kumain. Naiisip niya na baka may lason itong inilagay sa pagkain. Umiyak siya dahil alam niya na hinahanap na siya ng asawa niya. Gustong-gusto na niyang umuwi. Nino, I need help. Nawawala ang asawa ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Saad ni Tristan kay Sakto. Relax, iyo. Mahanap din natin siya. Thank you, Nino. Hindi ko kaya na wala siya sa buhay ko. Saad pa ni Tristan. Nakikita ko na mahal mo talaga siya pero paano kung... Ayokong isipin iyan, Nino. Dahil alam ko na mahal ako ng asawa ko. At sasabihin ko din sa kanya ang lahat. Putol ni Tristan sa sasabihin ng kanyang ninong. Ngumiti na lang si Sakto at hindi na kinokontra ang kanyang inaanak. Kaagad na kumilos sa mga tauhan niya para hanapin si Joyce Ann at mabilis niya itong nalukit. Papunta na sa Tristan at Rico sa lugar kung saan dinala si Joyce Ann. Samantala, nagulat si Joyce Ann dahil biglang pumasok ang lalaki kanina. Lumapit ito sa kanya at tinanggal ang posa sa kanyang mga kamay. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ako. Saad ng lalaki. Oo kuya, babayaran kita. Tulungan mo lang ako makaalis dito. Sabi naman ni Joyce sa lalaki. Mabilis ang naging kilos nila para hindi sila mahuli. Tumakbo silang palabas sa abandonadong lote pero may isang van na biglang dumating at isinakay sila. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Pakawalan nyo kami! Tanong ni Joyce Ann pero walang sumasagot sa kanya. Walang may gustong magsalita. Paulit-ulit na siyang nagtatanong pero wala pa ding sumasagot sa kanya. Hanggang sa nakarating sila sa isang bahay na may mataas na pader. Kinaladkad nila si Joyce Ann papasok sa loob ng bahay at nagulat si Joyce Ann sa nakikita niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi niya ito kilala pero bakit? Sino ka? Bakit kamukhang-kamukha kita? Tanong niya sa babaeng nasa harapan niya. Hindi ito sumagot sa tanong niya. Naglakad itong paakyat sa hagdanan. Dinala naman si Joyce Ann sa isang silid. Naguguluhan siya at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Sino kaya siya? Tanong ni Joyce sa kanyang sarili. Dumaan ang mga araw at hindi na nakikita ni Joyce Ann ang babaeng kamukha niya. Pag-alagala siya sa loob ng bahay pero may mga bantay sa paligid kaya hindi pa rin siya makalabas. Hindi niya masasabi na ikinulong talaga siya dahil maayos naman ang kalagayan niya sa bahay na ito.
May dumating kaya kaagad na napatingin si Joyce Ann sa ibaba mula sa veranda ng kanyang silid. Nalaki ang mga mata niya dahil sa taon dumating. Mabilis siyang lumabas sa silid at sinalubong ang lalaki. Anong balak mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? At siya, bakit mo siya kamukha? Bakit? Tanong ni Joyce Ann. Malalaman mo rin sa tamang oras, anak. Sagot dito kay Joyce Ann. Halos matulos si Joyce sa kinatatayuan niya. Nabigla siya at halos hindi siya makapaniwala. Anak? Anak niyo ako? Hindi makapaniwala na tanong ni Joyce Ann dito. Oo, ako ang daddy mo at mananatili ka dito. Makakaalis ka lang kapag okay na ang lahat. Saan pa nito? Hindi ako pwedeng manatili dito dahil may asawa na ako at si mommy. Kailangan niya ako. Umiiyak na sabi ni Joyce Ann. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa akin o para sa sarili mo? Ngayon ka lang nagpakilala sa akin tapos ngayon pinakidnap mo pa ako? Ganito ba dapat nagpapakilala ang isang ama? Puro nang hinanakit na saad ni Joyce. Sundin mo na lang muna lahat ng sinasabi ko sa'yo. This is for your own good. Hindi, ayoko. Mas gugustuhin ko pa na walang ama kung ganito lang din naman ang gagawin mo sa akin. Hindi mo ko kailangang ikulong. Anak, tawag nito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Joyce Ann at bumalik na siya sa silid niya at doon siya umiyak ng umiyak. Namimiss na niya ang kanyang asawa at higit sa lahat, ipakiramdam niya ay ginawa siyang tanga ng sarili niyang mga magulang. Simula nang makilala ni Joyce Ann ang kanyang tunay na ama ay hindi na niya nagawa pa lumabas sa kanyang silid. Galit siya at hindi niya matanggap na ganito ang ginagawa sa kanya ng sarili niyang ama. Ang buong akala niya ay mabuti itong tao, pero nilinlang lamang siya. At ngayon ay mukhang nililinlang din ito ang kanyang asawa. Kasalukuyan siyang umiiyak ngayon dahil sa nakikita niya. Kasama ng kanyang asawa ang babaeng kamukha niya. Ang babaeng impostor na talaga namang kamukhang kamukha niya at halos wala silang pinagkaiba. Honey, hindi ako yan. Sana maramdaman mong hindi ako yan. Umiiyak na kausap ni Joyce Ann habang nakatingin sa screen ng TV. Senyorita, kumain na ho kayo. Saad sa kanya na isang katulong na may daladalang tray. Hindi po ako nagugutom. Walang ganang sagot ni Joyce Ann at pinunasan ang mga luha niya. Pero hindi pa po kayo kumakain buong araw. Please po, gusto kong mapag-isa. Hayaan niyo na po muna ako. Pakausap niya sa babae. Kaagad naman lumabas ang kanilang katulong at naiwan siya mag-isa. Wala siyang ganang kumain. Wala na siyang ganang mabuhay pa. Pakiramdam niya ay niloko lang siya ng mga magulang niya. Simula sa pekay niyang ama hanggang sa tunay niyang ama ay wala man lang pagkakaiba. Ito ba ang pagmamahal? Pagmamahal ba ito ng isang magulang? Tanong niya sa sarili. Nakatulog si Joyce Ann sa kakaiyak. Pagising niya ay uminom lang siya ng tubig at patuloy ulit na nagmukmuk sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano ba siya aalis sa lugar na ito at kung makakaalis ba siya. Nais ni Joyce Ann na lumayo sa kanila at isama ang kanyang asawa dahil alam niya si Tristan lang ang nagmamahal sa kanya. Tumayo siya at balak niyang gumawa ng plano. Nais niyang tumakas sa lugar na ito at sa kulungang ito. Kumilos na siya ng normal, kumakain at nakikihalubilo na siya sa mga kasama niya sa bahay. Pati na sa kanyang ama ay nakikipag-usap na siya. Gusto niyang ipakita na ayaw ninyang lumabas o umalis sa bahay na ito. Daddy, sorry po sa naging attitude ko. It's okay, anak. I'm sorry kung kailangan ko itong gawin pero hayaan mo sana akong tapusin ang eleksyon. Kapag ba natapos ang eleksyon, ihayaan mo na ako. I want my life back. Kaya sana, Daddy, hayaan mo akong makita ang asawa ko. Magkikita rin kayo pero hindi pa sa ngayon. Sagot ni Sakto sa kanyang anak. Na-disappoint siya pero pinilit niyang itago ang disappointment na nararamdaman niya. Si Sakto Ventura ang tunay na ama ni Joyce Ann, ang ninong ng kanyang asawa. Masakit para kay Joyce Ann na wala ring pinagkaiba ang kanyang ama kay Arthur dahil nais rin itong pumasok sa politika. Noong hindi niya pa nalaman kung sino ba ang kanyang tunay na ama ay suportado niya ito. Pero ngayon ay nag-iba na ang pananaw ni Joyce. Hindi niya nais na pumasok sa politika. Mas gugustuhin pa niyang manirahan sa malayong lugar kasama ang taong mahal niya. Ito ay ang kanyang asawa. Pagkatapos mag-usap ng mag-ama ay kaagad na bumalik si Joyce Ann sa kanyang silid. Hanggang sinakapan niya ang USB sa ilalim ng kanyang unan. Wala siyang laptop kaya hindi rin niya ito mabuksan.
Kailangan talaga niyang humanap ng paraan para magamit ang laptop ng daddy niya. Habang nakaupo siya sa veranda ay nakita niyang may papasok na sasakyan at nang makita niya ito ay doon niya nakilala na kotse ito ni Tristan. Mabilis na tumakbo si Joyce papunta sa kanyang pintuan para sana buksan ngunit nakalak ito sa labas. Daddy! Palabasin niyo ako! Daddy! Umiiyak na tawag niya sabay kalampag sa pintuan. Tristan! Nandito ako! Tristan, please! Ako ang asawa mo! Hindi mo asawang kasama mo! Sigaw ni Joyce Ann. Kahit gaano pang kalakas ang sigaw ni Joyce ay hindi siya maririnig ng kanyang asawa.